Before we start, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity to worship you. We are brethren. Yung mga nalito, Lord, ay makapasok po. And so that we could all join and sing praises to you. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa una nating awitin, I need the prayers. Every day, I want my friends to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the prayers of those I love. I need the prayers of those I love to help me in each trying hour, to bear my tempted soul to Him, that He may keep me by His fire. I want my friends to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the prayers of those I love. I want my friends to pray for me, to hold me up on wings of faith, that I may walk the narrow way, kept by our Father's glorious grace. I want my friends to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the prayers of those I love. Para po sa ating Song of Praise, shall be singing Soldiers of Christ Arise. Soldiers of Christ, arise and put your armor on, strong in the strength which God supplies through His eternal Son. Strong in the Lord of hosts and in His mighty power, who in the strength of Jesus trust is more than conqueror. Stand then in His great might, with all His strength endued, but take to arms you for the fight, the panoply of God, that having all things done, and all your conflicts past, you may overcome through Christ alone, and stand entire to last. From strength to strength,
wrestle and fight and pray. Tread all the powers of darkness down and win the well-fought day. Still let the Spirit cry, in all His soldiers come, till Christ the Lord who reigns on high shall take the conquerors home. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, we are so blessed that we have gathered once again through this online worship to praise you and honor you for your goodness and mercy and your unfailing love that sustains us each day. Bless the songs we sing, the prayers we offer, and the message that will be shared to us. Anoint your servant, Brother June, who will speak, that your words may be clear and life-changing. Help us not only to listen, but obey, so that we may grow in faith. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po and happy midweek sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa ating song leaders na nag-lead ng song service natin, ang Damia Family. Kami nga po pala ang Jasper Care Group. Kami po ang naka-schedule po ngayon para mag-lead ng ating worship. Ang ating opening prayer po ay binigay ni Marian at ang inyong lingkod, ako po ang nagbibigay ng welcome remarks. At bago po natin mapakinggan si Brother June sa message na ibibigay niya, magbibigay muna po kami ng musical offering para sa Panginoon. After po that, magkakaroon tayo ng season of prayer and then magkakaroon tayo ng closing prayer. Ayun lang po and happy midweek po ulit. In my day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me, he whose name is Counselor and Bard. The protection of his child and treasure is the charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure, is the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation. Offer me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, there to take us from the Father's hand. One by one
of me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take us from a Father's hand. One by one, to taste the moments fleeting, till I reach the promised land. Good evening po. Dinig po ba yung aking mic? Ayun, meron pala. Salamat po sa message ng song. Tunay na kapuri-puri ang Panginoon. Purihin natin siya sa pag-aaral ng kanyang salita sa gabing ito. Happy midweek po sa lahat. Ang sabi po rito, maiksi lang po itong ating pag-aaralan, pero ating idadalangin na ito po ay ma-absorb ng ating mga isip, ang ating mga puso para sa ating development, sa ating paglago sa pananampalataya at makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Jesus loves you and welcomes all who are seeking Him. Napakaganda po ng statement. Ang ating pong key text ay matatagpuan sa Matthew 5:48. Ang sabi po rito ay, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Atin pong idalangin ang pag-aaral sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Dear Father, thank you that you do not ask us to be sinless, but to be surrendered. Teach us to grow in love, to reflect the character of Jesus, and to trust in His righteousness every moment. Keep us close to your heart. In the name of Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Ang message na to ay about perfect in love, not perfect in sinlessness. Nung po sa past ay natin po ako ng seminar, si Pastor Martinez ay tinalakay niya yung sinlessness. Kumisan tayo ay nag-strive for sinlessness. Pero ang sinless lang, wala nang iba kundi ang Panginoon. Nagkatawan tao, siya yung naging sinless. Hindi siya nagkasala. Tayo po ay nasa stage ng sinfulness. Meron tayong minana, sabi pa nung ibang mga commentaries, minana natin to sa ating unang magulang. Kaya gumawa ang Panginoon ng kapamaraanan para tayo ay mahango. At siya po ang gumagawa nito hanggang ngayon para tayo ay patuloy na mahango sa pagiging makasalanan. Sabi po sa 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kaya kadalasan, actually hindi naman natin sinasabi yun eh. Kung minsan nararamdaman natin na tayo ay may journey. May journey tayo sa Panginoon. Sinisikap natin yung journey na yon na maging mabuti. Pero ako na-experience ko habang ikaw ay gumagawa ng kabutihan, pinipilit mong gumawa ng mga kabutihan, mga gawain. Pero bumabaksak pa rin ako, bumabaksak pa rin tayo. Gawa ng kumisan ang iniisip natin, ito ang magiging fruit o magiging fruit ng ating kaligtasan, itong paggawa ng mabuti o pagiging hindi makasalanan.
There are days when we read the words of God, be perfect, and we feel overwhelmed. How can someone like me ever be perfect? Then we read John saying, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and we wonder how these two ideas can live together. Pero po ang Biblia sa dalawang statement na to o mga ideas ay hindi nagko-contradict. Meron silang mga paliwanag tungkol sa mga nabanggit. It is inviting us into something deeper. Ano ba po talaga yung ating dapat ginagawa o ano pa yung dapat nating participation dito sa relationship sa ating Panginoon. Magre-reflect tayo na isang bagay yung i-commit mo yung sarili mo. Mag-surrender ka totally. Focus mo araw-araw ang iyong sarili, ang iyong puso, kaisipan sa prayer at pagbabasa ng kanyang salita. At ang mga kabutihan mong gagawin o nagagawa ay ginagawa ito ng Panginoon. Ginagamit tayo ng Panginoon. When Jesus said, be perfect, he used the words teleos, which mean mature, complete, full-grown in love. Ayan po, ang ganda ng explanation, yung teleos. Mature, hindi yung parang bata, paiba-iba ang isip. Complete, full-grown in love. Jesus was not asking us to be sinless beings. He was calling us to reflect the love of the Father. A love that forgives, blesses, and embraces even, ang ganda po, enemies. Siguro sa experience natin na tayo, lalo na sa family, mahal natin ang ating pamilya. Minsan pa, nasasabi natin, pag aargabyado yung ating family, yung ating mga relatives, anong ba tawag doon? Over my dead body, yung mga ganon, pag-iisip ay napapaisip tayo ng ganon. Pero ang sabi rito, a love that forgives, blesses, and embraces even enemies. Ang ganda po nung Hindi, naiisip ko lang na yung pagmamahal mo, yung pag-defend mo sa iyong kapatid, sa iyong kapatid sa church, yung mga ating mga interest, i-defend natin siya, iba't iba. Maaring sila ay na-oppress o maaring sila ay may mga pangangailangan, ipagkakaloob natin yon sa kanila. Ito po ang paraan sa mga ganitong bagay na tayo po ay aakayin sa isa pang mas deeper love na ibe-bless natin, i-embrace natin kahit yung mga kaaway na natin. Kasi ano ba naman kung mahal nga natin, kasi sarili natin yun sarili nating family, sarili nating barkada, minamahal natin. Pero ang kaaway natin. Parang John on the other hand remind us that we still have a sinful nature. Hindi po naaalis yun sa ating mga nature. Maaring pag tayo ay sinindak, kinalabit or binigyan ng mga ganung karanasan, babaksak tayo kasi tayo ay nasa nature ng sinful. We still need the cleansing blood of Jesus every single day. Anyone who claims to be sinless is deceiving themselves. Ayun, yung nature natin kumisan hindi natural, yung tawag diyan, human tayo. Natural sa atin yung magagalit, pero
nandyan lagi ang salita ng Panginoon para i-guide tayo. Nandyan lagi siya para tayo ay dumalangin sa Kanya. So what is the message? God is not asking for sinless perfection. He is asking for perfect surrender. Ganda po, ipagkaloob lang natin yung mga bagay na hindi natin napapanagumpayan. Hindi pala yun sa sarili natin, pananagumpayan natin. Kumisan, pinanagumpayan natin pero nauulit lang din. Baksak lang din tayo ng baksak. Yung mga ganong situation. Minsan, nakaka-lakpas tayo sa isang pagsubok. Meron naman pagsubok, hindi tayo nakaka-overcome. Ano ang sabi dito? He is asking for perfect surrender. Perfect trust. Perfect love. Pag na-perfect na natin ang trust sa Panginoon, tiwala na tayo sa Kanya. Love will conquer all. Sabi rito ni Ellen White, beautifully says, perfection is the fullness of Christ's love in the soul. Matatagpuan yan sa Acts of the Apostle, page 551. This is the perfection God desires. No flawless performance, but a heart fully open to Him. Today, you don't need to prove anything to God. You don't need to pretend you are sinless. You don't need to carry the burden of perfectionism. You simply need to let Jesus love you, guide you, and shape you in perfect love. Humble in spirit, dependent on Christ. That is the perfection heaven celebrates. Ang ganda po ng ating napakinggan. Nawa itong mga messages na to ay maging guide natin. Ano ang sabi? Hindi natin kaya kung wala si Christ. Kaya lagi tayong mag-surrender sa Kanya. Salamat po. Good evening. Tayo po ay, hindi ko po na-open yung mga prayer requests. Meron po bang, saan ko ba? Ito na. Meron po bang mga prayer requests? Kung ano, pwede nyong sabihin na lang sa ating. Unang-una po, pag-pray po natin ang ating bagong leadership ng ating district, na nawa ang ating mga tahanan, ang ating mga puso ay maging bukas para tanggapin ang ipinagkaloob ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga leaders sa district. Ayan, pagpanalangin po natin yan. Meron po ba? Brother Jun, si Inigo, anak ni Sister Okay, Inigo. Tapos yung tatay ni Brother Just. Meron siyang sakit? Okay, dengue Brother po. Just. Sa magulang niya. Si Brother Tatay Just niya. din. Tatay niya. Yung tatay niya. Ba? Pinagpe-pray natin yun, na dengue na. Okay. Na dengue yung ito anak pala ni Che. na open ko lang. Ito pala. Ayan. Ang haba nung Pero ito yan. Prayer for Inigo. Pagpatuloy na paggaling. Ayan. Meron pa po ba? Ibanggitin na lang. Tsaka yung sa father ni Brother Josh. Tapos si Ate Emmy, pag-pray din natin na sa kanyang may vertigo. Ayan. Tapos si Inigo. Sino pa po? Tayo po ay magpe-pray. Yung pong hindi mga nabanggit na prayer requests, tayo po ay kanya-kanya natin ipag-pray to. At
Nawa ang Panginoon ay malapit sa ating mga request at matugunan. Tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos na aming Ama na nasa mga langit, puno ng biyaya, kahabagan, ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Sa gabi pong ito, Panginoon, aming isinusurrender ang aming mga puso bilang isang church na nag-meet through this platform, Panginoon. Ito man po ay aming dinadalangin na maging isang pagpupulong na tatanggap ng inyong pagpapala sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng prayer. Inyo kaming inakay na nawa, Panginoon, ma-surrender namin ang mga puso namin, kaisipan, alisin sa amin ang mga makamundong kaisipan, iugnay po ito sa inyong pag-ibig. Kami mahanda sa pagtanggap ng inyong pagtugon sa aming panalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Amin pong dinadalangin tanging-tanging na ang Church, PUC Remnant. Alam niyo po ang aming mga dinaranas. Hindi po malayo sa mga tukso ng kaaway. Iba't ibang mga kapamaraanan ng kaaway. Subalit, Panginoon, kami ay umaasa, nagtitiwala sa inyong mga pangako na kayo po ang siyang magtatagumpay. Kami po ay magpapasakop at kayo po ang siyang tutulong sa amin. Kaya hindi po, Panginoon, aming idinadalangin ang leadership ng Caloocan District. Aming dalangin, Panginoon, ang inyong itinalagang leader. Nanawa, Panginoon, aming idinadalangin ito na ito po ay maging daan para kami ay patuloy na lumago. Akayin kami sa pag-ibig. Akayin kami sa tiwala sa inyo. Aming ding dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid sa district na nawa sa mga gawain na inyong inilalatag sa distrito, na nawa, Panginoon, ito po ang siyang umakay sa amin ng isang relasyon sa inyong banal na Espiritu. Maniwala kami ng lubos na kayo po ang siyang gumagawa. Nagpapasalamat kami na kami po, ang inyong distrito ay ginagamit, na ito po ay magpapalago sa aming pamumuhay Kristiyano. Aming dinadalangin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Hindi man namin ito nabanggit sa inyo, Panginoon. Kayo ang nakakaalam kung ano ang aming dinaranas. Maaaring ito ay mga sakit, physical, mental, o kung anumang sakit sa espiritual, amin pong inilalapit sa inyong paanan na kami ay akayin sa kagalingan sa aming mga pamumuhay Kristiyano. Tangi namin nilalapit ang mga kapatid, ang family ni Pastor Makatsyag, si Ate Emmy, si Brother Jazz, sila ay may mga prayer request sa inyo. Tulungan sila, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang mga sakit, alam po ang kanilang mga kalagayan. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang healing spirit, ang siya niyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Gayun din po si Brother Inigo, sila po ay ingatan ng family na to. Ang kanilang tahanan ay bigyan ng inyong protection. Tulungan siya sa kanyang kagalingan, makarecover kaagad, at sa kanya rin pong pag-aaral. Panginoon Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataon to ng panalangin. Aming idinadalangin ang mga nakayuko, nakaluhod sa inyo sa gabing ito. Ang aming mga kapatid na kasamang nag-worship, ang bawat tahanan, Panginoon, na nawa inyo po itong bigyan ng kasiyahan, kapayapaan, at lubusang pagtiwala sa inyo.
sa malapit niyo ng pagdating, Panginoon, mas titindi pa ang pakanan ng kaaway. Subalit, Panginoon, akayin kami sa mas malalim na tiwala sa inyo. Salamat po, Amang Banal. Salamat po sa aming tagapagligtas na si Jesus, nagbigay ng dugo para kami ay patuloy na magkaroon ng kagalingan. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating closing hymn, awitin po natin ang Like Jesus. Earthly pleasures vainly call me out. Like Jesus. Ang kanta po kasi. Sige po, kami na lang po ang kakanta. Teach me, Father, what to say. Teach me, Father, how to pray. Teach me all along the way how to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, to daily grow more and more like Jesus. Teach me as the days go by. Teach me not to reason why. Teach me that to do and die is to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, to daily grow more and more like Jesus. Teach me that the time is short. Teach me how to live and work. Teach me that to never shirk is to be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, to daily grow more and more like Jesus. Teach me how we may be one, like the Father and the Son. And when all is overcome, I will be like Jesus. I would be like Jesus. I would be like Jesus. Help me, Lord, to daily grow more and more like Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito. Kayo po ang siya naming pinupuri. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa inyo lamang at kayo lamang ang tatanggapin namin
magtuturo sa amin para kami ay magkaroon ng pag-ibig. Unahin namin ibigin kayo, Panginoon Diyos. At alam namin na kayo itong siyang umibig na una sa amin. Salamat po sa gabing ito. Ingatan po ang bawat isa. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother June, sa Thank you message. po. Thank you po. Salamat Thank you, po Brother sa June. message. Thank you po. Message, Brother Thank you.